Para mapabilis pa ang pagbiyahe patungong Binondo sa Maynila, palalakasin pa ng Administrasyong Marcos Jr. ang Pasig River Ferry System na magdudugtong sa Manila Bay at Laguna Lake. Samantala, magdadagdag naman ang China ng 2 direct flights patungong Maynila para makatulong sa turismo. May report si Denise Osorio. Mas pinaiigting ang pagbibigay buhay sa Binondo sa paglulunsad ng Phase 2 ng Chinatown Revitalization Project. Ito ang susunod na kabanata matapos ang Phase 1 na nagbalik ningning sa Jones Bridge. Iginit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na habang pine-preserve ang heritage, mas pinalalakas ang Binondo bilang sentro ng shared history, cultural exchange at commerce sa loob ng mahigit 4 na siglo. Kasabay ng pag-develop sa Ongpin Street bilang cultural at economic hub at ng pag-enhance ng key historical landmarks sa Ongpin at Escolta, itinali rin ng Pangulo ang proyekto sa Pasig Bigyang Buhay Muli program para mas maging madali at mas kaaya-aya ang paglalakad at pagbisita sa mga heritage areas. To further strengthen mobility, we are developing the Pasig River Ferry System to link Manila Bay and Laguna Lake. This way, Binondo becomes more accessible, more appreciated by more people, especially the younger generation. Binigyang diin naman ng Embahada ng China ang pagpapalakas ng people-to-people exchanges, kasabay ng kanyang anunsyo ng dagdag na flights na inaasahang makakatulong sa turismo ng Pilipinas. China has decided that we will open the direct flights between Fujian and Cebu. On March 29th, that will be the first flight. Since then, each week, 2 flights. And if there are more tourists coming, then we will increase more. Dagdag ni Jing, madadagdagan rin ng 2 pang Manila-Fujian direct flights dahil dumarami na muli ang mga Chinese nationals na bumibisita ng Maynila. Ipinunto naman ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII na ang Binondo ay hindi lang destinasyon, kundi buhay na sentro ng kalakalan at pagkakakilanlan. At ang revitalization ay isang pangako na pangangalagaan ang kasaysayan habang pinalalakas ang inclusive development. Actually, it will be continue. The project will be continue to beautify the Binondo area to encourage more tourism in Manila. We will target a lot of tourists from China and local tourists also. Plano ng FFCCCII na matapos ang revitalization sa loob ng 2 taon. Binigyang diin din ng Pangulo na ang ganitong proyekto ay nagiging posible kapag sabay-sabay ang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad para mapreserba ang pamana at mapaangat ang lokal na ekonomiya. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.